Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Salamat sa Diyos na tayo nandito sa umagang ito para magpuri, simulan ng ating araw sa salita ng Panginoon. Amen. Salamat sa Diyos. Bago po tayo mag-aral ng salita ng Panginoon, awitan natin ang Panginoon. Pasalamatan natin siya dahil siya yung pumili sa atin. At siya talaga yung nagpasya na piliin niya tayo. Amen. Hindi natin na-out nito. Why have you chosen me? Why have you chosen me out of millions? Your child to be. You know all the wrongs that I've done. Oh, why have you pardoned me? Forgive my iniquity and gave me, Lord Jesus, your Son. Oh Lord, help me be all you want me to be. Your words I will strive to obey. My life I now live, for you I will live and walk by your side all the way. Amen. Hallelujah, Jesus. Salamat sa inyo, Panginoon. Why have you chosen me out of millions? Your child to be. You know all the wrongs that I've done. Oh, why have you pardoned me? Oh, why have you pardoned me? Forgive my iniquity and gave me, Lord Jesus, your Son. Oh Lord, help me be all you want me to be. I will strive to obey. My life I now live, for you I will live and walk by your side all the way.
praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Maaring minsan, tatanong kami, Panginoon, kung bakit nyo kami pinili, kung bakit nyo kami tinawag. Maaring minsan, Panginoon, ay hindi namin alam, Panginoon, kung bakit kami kabilang sa lupon ng mga tinawag at pinili nyo sa mga naglilingkod sa inyo, Panginoon. Pero Lord, you have your own reason, Panginoon. And that reason for choosing us is perfect. And sometimes we don't understand that reason. But we know, Lord, that reason is for our good and for our benefit. Salamat, Panginoon, sa pagkatawag at pagkapili niyo sa amin. Salamat, Panginoon, sa inyong mga salita na aming pag-uusapan sa umagang ito. Nawa po, Panginoon, magkaroon ito ng kapangyarihan sa puso ng bawat isa. Sa lahat po ng mga nasa Facebook Live, Panginoon, kayo po ang kumilos sa puso namin habang pinag-aaralan namin ang inyong mga salita at magbigay ito ng kalakasan sa bawat isa, Panginoon, at ng paglagong espiritual. Salamat po, Panginoon. Purihin ang inyong banal na pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Amen. Nasaan man po tayo ay pagpalain tayong lahat ng Panginoon at lalo tayong pagpalain ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Makipagbukas po kayo sa akin sa 1 Corinthians chapter 1, 1 to 3. Medyo malat yata yung boses ko. 1 Corinthians chapter 1 verses 1 to 3. Sabi po ng unang Korinto chapter 1, 1 to 3, ganito. Mula kay Pablo na tinawag upang maging apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos, kasama ni Sosthenes na ating kapatid, mahal kong mga kapatid sa iglesia ng Diyos dyan sa Korinto, kayo'y naging kanya sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Tinawag niya kayo upang maging banal, kasama ng lahat ng kumikilala sa ating Panginoong Jesucristo, saan mang lugar. Siya'y Panginoon nating lahat. Sumainyo nawa ang biyaya at ang kapayapaang galing sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Pagpalain ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Pag-usapan po natin sa umagang ito ay addressing our problems. Amen? Addressing our problems. Mamaya po ay mauunawaan natin kung bakit ganito yung pamagat, no? Pag sinabing addressing our problems, paano natin dinideal or paano natin ina-address yung mga problema na kinakaharap natin. Kung titingnan po kasi natin ang background ng iglesia sa Korinto, no? Ang Korinto po ay isa po sa mga major cosmopolitan city at meron din po ritong mga trade center. Kaya siya po ay isa sa most important cities in Achaia. At ang church po dyan is largely made of Gentiles. So karamihan sa kanila ay mga Hintil. At in-establish ni Apostle Pablo ang church sa Corinto sa kanyang second missionary journey. At ang layunin po ng Book of Corinthians ay to identify the problems in Corinthian church. No? Yan po ang layunin ni Pablo. Bakit siya sumulat sa mga taga-Korinto para i-identify or para i-list down kung ano yung mga problema sa aklat ng sa mga taga-Korinto, sa Corinthian church at magbigay ng solution sa mga problema po na yon. At magturo sa mga mananampalataya paano sila mabubuhay sa gitna ng isang masamang panahon. So how are they going to live for Christ in a corrupt society? Kasi ito pong mga Kristiyano sa Korinto ay nahihirapan po silang mamuhay sa gitna ng kanilang environment kasi nga po makasalanan po yung lugar na naroon po yung pressure po sa kanila, no?
Alam nila na sila ay tagasunod ng Panginoong Hesus. Alam nila na sila po ay binigyan ng bagong buhay ng Panginoon. Pero nahihirapan po sila na ibigay or isuko yung dating buhay nila sa Panginoon or isuko yung kanilang makasalanang buhay. At hindi po nila nag-grasp ng mabuti yung kalayaan ng pagsunod sa Panginoon. Kaya po, isa po yan sa mga pinaka-problematic church. No? At kung ihahalin tulad po natin ang Korinto sa mga panahon ngayon, mga kapatid, tayo po ay nabubuhay sa isang masamang panahon. Amen? Sapagkat ang paligid natin ay sa panahon natin ngayon, lalong pasama ng pasama. At kung ipapasin po natin, parang yung kasalanan normal na lang po sa paligid. Parang kapag nakakakita tayo na nagkakasala, parang okay na lang sa kanila. At sinasabi ng mga tao, at yan na yung uso ngayon. Ano po? Very corrupt ang panahon po natin. At bilang mga mananampalataya, kailangan po tayong tumayo at manindigan sa tama. Amen? Kailangan may makita ang Panginoon na mga Kristiyano na hindi compromising Christians. No? Na hindi nagiging kakulay ng mga taga-sanlibutan. Kaya po, iyan po ang problema ng mga taga-Korinto. No? Naalala ko nga po, sabi ko sa isang sermon sa mga kabataan, noong unang panahon, pag sinabing Christian ka, pag sinabing Kristiyano ka, handa kang mamatay para kay Kristo. Pag sinabing Kristiyano ka, yun yung mga grupo ng taong hindi sinasamahan kasi talagang mga banal. No? Talagang mga naninindigan sa kalooban ng Diyos. Pero ngayon, parang yung salitang Christian ay parang bumabaw. Kasi pag sinabing Christian, para ka na lang nagpapakyut. Para lang masabing kasama ka sa grupo ng mga naglilingkod sa Panginoon. Pero noong unang panahon, nung panahon ng mga alagad, pag sinabing Kristiyano, mabigat po na natawag. Mabigat na taguri kasi yung mga Kristiyano tinatawag noon, handa po silang manindigan sa Panginoon. Handa silang masabihan ng hindi maganda. Handa silang usigin. Handa silang datnan ng maraming problema dahil Kristiyano sila. Amen? At isa sa mga nagiging problema ng churches po ay hindi nila alam o ng mga Kristiyano, hindi nila alam kung paano i-address yung kanilang problema dahil po nag-i-struggle sila sa kanilang environment. At dito, bago po simulan ni Apostol Pablo na i-address yung problema sa mga taga-Korinto ay ganito po yung sinabi niya. Kaya ito yung ating pag-uusapan. How did Paul start addressing the problem in Corinth or in the Corinthian church? Basahin natin yung verse 1. Sabi niyan, mula kay Pablo na tinawag upang maging apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos kasama si Sostenes na ating kapatid. Now, how did Paul start addressing the problem in Corinthian church? Number 1, by understanding that he was chosen by the will of God. Amen. Paano po niya, bago po niya in-address yung problema sa Corinto, ano po muna yung sinabi niya? Sabi niya, mula kay Pablo. No, ang sulat nito yung mula kay Pablo na tinawag upang maging apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos. Sinimulan niya yung pag-address sa problema sa pamamagitan ng pagpapaunawa sa mga taga-Korinto na siya ay tinawag ng Diyos ayon sa kalooban ng Panginoon. Hindi po ayon sa kalooban ng tao. Ibig sabihin ay hindi sino man o hindi ang sino man ang pumili sa kanya para maging apostol ni Kristo, kundi ang Diyos mismo ang nag-appoint sa kanya. Iba po kasi yung inihalal ka ng tao at inihalal ka ng Diyos. Iba rin yung ikaw yung nagposisyon sa sarili mo para maging tinawag ka ng Panginoon. Hindi po. So, Paul understands that he was chosen
according to the will of God. At pag sinabi nating apostol, isa po yung tao na merong direct experience sa Panginoong Jesus. Ibig sabihin, nakita nila ang Panginoong Jesus, si Jesus mismo nagturo sa kanya, but we know na si Paul ay hindi niya directly nakita face-to-face ang Panginoon, pero he was directly taught by the Spirit of God. Kaya he was also considered as an apostle. Pag sinabing chosen by the will of God, it means chosen or God personally picked, ang Diyos mismo ang pumili for a special mission or purpose. Naalala nyo anong tinawag ng Diyos si Paul sa kanyang conversion sa Acts chapter 9. So ano po yung makikita po natin dito mga kapatid? We need to understand that before we came here, or before we come into any situation, God already set His purpose for us and we have to be confident in it. Amen? Kailangan bago tayo humarap sa isang problema, maintindihan natin na tayo ay pinili ng Panginoon. At dahil tayo ay pinili ng Diyos, bago pa tayo dumating sa isang problema, nilagay na ng Diyos ang purpose niya para sa atin. At kailangan maging tiyak tayo doon. Kailangan maging confident tayo doon. At yung mga taga-Corinthian church, yun ang nais ni Pablo na maunawaan nila. Na yung lugar na kinabibilangan nila talagang it's really problematic. Very struggling kasi napaka makasalanan ng lugar. At bilang mananampalataya, paano ka mabubuhay doon sa ganong klase ng lugar? Kailangan maunawaan mo sa sarili mo, sa gitna ng mga makasalanan na yun, pinili ka ng Diyos. Ikaw yung nagiging ilaw doon sa lugar na yun. At doon sa mga kinakarap mong problema na yun, kailangan mong maging tiyak sa pagkapili ng Panginoon sa iyo. Amen? We need to remind ourselves that we are chosen by God, not because He has no choice, but because He is willing to do it, and He is more than willing to choose us. Yung pagkapili po sa atin ng Panginoon, mga kapatid, hindi po dahil, sige, wala na akong choice. Ito na nga yung pipiliin ko. Ito na lang naman kasi yung pwede. Ito na lang yung... Hindi po ganoon ng Panginoon pag pumili. Pag pumipili ang Panginoon, direct po yun. At personally picked by God. So kung nandito ka sa umagang ito at kasama ka sa mga naglilingkod sa Panginoon, hindi ka pinili ng Diyos dahil wala nang mapili ang Panginoon. Hindi po. Hindi ka pinili ng Diyos dahil wala nang choice ang Diyos. Hindi po ganoon ang Panginoon. He is more than willing to choose us and He is willing to do it. We need to remind ourselves when we are addressing our problems. Kailangan i-remind mo ang sarili mong pinili ka ng Diyos at may purpose ang Panginoon. Bakit may problema sa harapan mo? Amen? Kaya kung tayo ay humaharap sa problema ngayon, remind yourself, I am chosen by God. At nag-i-struggle sa paligid, yung mga Kristiyano sa Corinto, nag-i-struggle sila because of that. And they need to be reminded, teka, pinili nga pala kami ng Panginoon. Bakit namin kailangang mag-struggle sa mga ganitong problema? Pangalawa, sabi dun sa verse 2, 1 Corinthians chapter 1, verse 2, ay ganito, mahal kong mga kapatid sa iglesia ng Diyos dyan sa Corinto, kayo'y naging kanya sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Tinawag niya kayo upang maging banal, kasama ng lahat ng kumikilala sa ating Panginoong Jesucristo, saan mang lugar. Siya'y Panginoon nating lahat. So, how did Paul start addressing the problem in Corinth? By reminding the Corinthian church that they are called by God to be His own holy people. Paano niya in-address yung problema sa Corinthian church? Pangalawa, by reminding the Corinthian church that they are called by God to be His own holy people. Sa pamamagitan ng pagpapaalala sa mga taga-Korinto na sila'y tinawag ng Diyos para maging banal.
banal na bayan sa Panginoon. Alam niyo po, dahil po doon sa mayaman ang lugar po sa Corinto, it was made ripe for all sorts of corruption. Kasi nga po, trade city, merong nagiging sentro po yun ng kalakalan. At alam natin kapag ka sentro ng kalakalan, merong mga nagiging corruption doon. Merong sin, idolatry, lalo na po yung idolatry, lalo na po yung prostitution. Yan po yung mga kasalanan dyan sa Corinthians, no? Since it is the condition of the environment, God's people should be reminded of who they are, so they cannot be affected by the environment around them. Kaya, yun yung pinauna ni Apostle Pablo sa kanila. But by reminding them that they are called by God to be His own holy people. Na mga taga-Korinto, tinawag kayo ng Diyos para maging banal sa Kanya, kasama ng lahat ng kumikilala sa ating Panginoon. Kasi ganan yung environment ninyo, makasalanan yung environment ninyo, pero tinawag kayo ng Diyos para maging banal. No? Para po hindi sila maapektuhan nung makasalanang paligid na kinabubuhayan nila. So when we say called by God, it doesn't stop in just calling our names. Pag sinabi natin tinawag tayo ng Diyos, hindi lang yun natatapos sa sige, tatawagin kita, Norman, at hanggang doon na lang. Hindi po doon natatapos. No, it doesn't stop in just calling our names and then He does nothing after that. Kung atin pong babalikan, kapag tumatawag ang Diyos ng kanyang mga alagad, tinatawag niya yung kanyang mga alagad, pagkatapos ay sinasabi niya kung ano yung dapat nilang gawin. Amen? Tulad ng tinawag ng Panginoon sina Simon, sina Pedro. Sabi niya, Pedro, sumunod ka sa akin at gagawin kitang mamamalakaya ng tao. No, hindi lang sinabi ng Panginoon, sumunod ka sa akin, tapos wala na siyang gagawin. Hindi po. Sabi ng Panginoon sa mga alagad, pag namatawag siya, sumunod kayo sa akin, gagawin kitang ganito, ito yung gagawin mo, ito yung purpose mo, at ganoon ang Panginoon sa atin. No? Pag tumawag ang Diyos, merong purpose yon, hindi natatapos lang yun sa pagkatawag. At generally, alam natin, yung purpose ng Panginoon ay para sa ikabubuti nating lahat. So it just means that God did not call us for nothing. Amen? Sabi ng Romans chapter 8, 28 to 30, and we know that God causes everything to work together for good to those who love God and are called according to His purpose for them. Amen, napakalinaw po nun. No? And we know that God causes all things work together for good for those who love God and those who are called according to His purpose for them. So, ibig sabihin po, hindi po natatapos yung pagkatawag ng Diyos sa atin sa tinawag lang tayo sa pangalan. Meron pong nangyayari pagkatapos na tayo tawagin ng Panginoon. No? At ang sabi ng Panginoon sa Corinthians, tinawag sila para maging banal. Amen? Tinawag niya kayo upang maging banal. Kasi nga po, baka sinabi ni Apostle Pablo yan, kasi yung paligid ng Roma, ng Corinto, no, ay talagang makasalanan. No? At kung itutuloy natin sa Romans chapter 8, verse 29, for God knew His people in advance, and He chose them to become like His Son. Pinili niya kayo para maging katulad ni Kristo. Evaluate nga po natin ang ating sarili. Tayo po ba ay namumuhay ng katulad ni Kristo? Nagpapakumbaba po ba tayong katulad niya? Kumikilos po ba tayo? Nagsasalita po ba tayo ng katulad niya? Nakikitungo po ba tayo ng katulad niya? Kasi, anong sabi ng verse 29? For God knew His people in advance, and He chose them to become like His Son, so that His Son would be the firstborn among many brothers and sisters. And having chosen them, tinan niyo po dito sa verse 30, and having chosen them, He called them to come to Him. And having called them,
He gave them right standing with Himself. And having right standing with Himself, He gave them His glory. So, hindi lang po natapos dun sa salitang chosen. Meron pang ginawa ang Panginoon. Anong sabi doon? He gave them right standing with Himself. Ang ibig sabihin niyan, righteousness, justified. Lastly, and He gave them glory, glorified. From chosen, then called by God, mula sa pagkapili, tinawag ng Panginoon, binigyan ng katwiran, inaring ganap ng Diyos, at binigyan ng kalwalhatian. At yan po ang true condition ng ating spirituality. Ano? That's the true condition of our spirituality. We are chosen, and then called, and then justified, and then glorified. So, hindi lang po natatapos sa pagkapili, mga kapatid. Kailangan dumating tayo dun sa glorified. No? Kaya po, God made us holy people, just as all who call on the name of the Lord Jesus. At kailangan po maunawaan ng Corinthian Church ang status na yan. Amen? The status of their calling. Ano po? And because they can really stand despite the corruption of the environment they are living in. In addressing, ano po yung matututunan natin dito bilang panghuli? In addressing our problems, we need to understand that we are called by God to be His own. Ang ibig sabihin po niyan, sa kabila ng lahat ng corruption sa paligid natin, makakatayo tayo. Makakapaglingkod pa rin tayo sa Panginoon. Kasi yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo ay binibigyan tayo ng kakayanan para makatayo sa lahat ng corruption sa paligid natin. Kaya nga po, in-address siya ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, tinawag niya kayo upang maging banal, kasama ng lahat ng kumikilala sa harapan ng kumikilala sa ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo yun, dahil ganun katinding kasalanan sa lugar na yon, ganun kasama yung paligid sa Corinthians, kailangan yung mga taga-Korinto maintindihan nila kung sino sila para hindi sila mabuhay kasama nung mga kasama nung paraan ng mga tao sa paligid nila. And sometimes po we forget that. We forget the status of our calling. We were chosen, we were called, we were justified, and we were glorified. And the Corinthian church should know that. At tayo rin, mga tinawag ng Panginoon, we should know that we were chosen, and then we were called, we were justified, inaring ganap, and then we were glorified. At dahil dyan, sa pagkatawag na yan ng Panginoon, makakatayo tayo sa gitna ng masamang mundo. Amen po ba? Hindi tayo makikipag-compromise. Yes, mahihirapan, dahil nga may mga taong magiging against sa atin, but that's what it is. Yun talaga ang tama. Amen? Yun talaga ang dapat. Kailangan meron talagang kumontra sa atin dahil namumuhay tayo sa matuwid. Yun talaga ang magiging struggle. Amen? And they can really stand despite the corruption of the environment they are living in. Kaya mga kapatid, in addressing our problems, ano po yung dapat nating maunawaan? Let us be reminded that we are chosen by God according to His will. Siya yung nagpasya na piliin niya tayo. We are called by God to be His own. And when we say that, it means no matter the situation or problems are, nakakatayo tayo. Dahil yung tumawag po sa atin ay makapangyarihan. Amen? Siya ay makapangyarihan. At ang kanyang mga salita at ang kanyang banal na espiritu ang tutulong sa atin para tayong makatayo sa gitna ng isang makasalanang mundo, sa gitna ng isang sumasamang mundo. Salamat sa Panginoon. Merong makikita ang Diyos sa mundong ito na mga matuwid. Tayo po yon. Amen? Katulad ng panahon ni Noah, ang mga tao ay namumuhay sa kasalanan.
Pero nakita niya si Noah, na spot check niya si Noah. Siya lang yung namumuhay ng matuwid. Ganun din po tayo. Sa panahon ngayon, ang mundo ay pasama ng pasama. Ang paligid ay nagiging immune na sa kasalanan. Pero may mga mananampalataya na tumatayo sa katwiran, sa tama at sa kalooban ng Diyos. At tayo po yon, mga tinawag ng Panginoon. Kaya sabi ng salita ng Diyos, onward, Christian soldiers. Amen? Tumayo tayo, magpakatatag tayo, dahil ang tumawag sa atin ay makapangyarihan. At hindi tayo papayag na hindi tayo makapanindigan, makatayo sa kalooban ng Diyos. Salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita. Tayo po yung manalangin. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Maraming salamat po sa inyong kapangyarihan na kumikilos sa amin. Maraming salamat na kayo mismo, Panginoon, ang nagpasyang piliin kami. At tinawag nyo kami, Panginoon, para maging banal sa inyong harapan. Tulungan nyo kami na wag naming malimutan ang layunin na ito ng inyong pagkapili, ng inyong pagkatawag. Hindi lang natatapos sa pagtawag nyo sa aming pangalan, Panginoon, kundi we were justified and glorified, Lord. At hayaan nyo na wag naming makalimutan ang status na ito sa gitna ng aming pamumuhay, sa gitna ng mga tao hindi naniniwala sa inyo, Panginoon. Mag-stand out kami because that is what it is, Panginoon. Nais nyong makita ng lahat ng tao na naiiba kami, Panginoon, at kami namumuhay sa inyong kalooban. Pagpalain nyo ang bawat isa, Panginoon, anuman po yung mga kinakaharap namin mga problema sa umagang ito, sa aming mga pamilya. Panginoon, naniniwala kami na hindi nyo kami pababayaan at sasamahan nyo kami at palalakasin. Sa inyo po lahat ng papuri, sa salamat, sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa bawat isa. Purihin ng ating Panginoon. Isang magandang umaga po. To God be the glory.